Mga kababayan, paano kung sabihin ko sa inyo na posibleng natapos na ang isa sa pinakamahalagang fighter jet deal sa kasaysayan ng Philippine Air Force? At hindi lang yun, habang tahimik ang usapan tungkol sa bagong supersonic fighter, opisyal namang pumili ang Philippine Navy ng isang bagong amphibious armored vehicle na unang beses pa lamang ay i-export ng Thailand. Kung totoo ang mga lumalabas na impormasyon, dalawang malaking modernization projects ang sabay na umaabante para sa Armed Forces of the Philippines. Isa para sa himpapawid, at isa naman para sa ating mga Marines. Ano nga ba ang totoong nangyari? Done deal na ba talaga ang KF-21 Boracay? At bakit napili ng Philippine Marine Corps ang Chai Seria Wave 8x8 mula Thailand? Alamin natin. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine Defense at Military Modernization. Isa sa pinakamainit na usapin ngayon sa Philippine Defense Community ay ang lumalabas na impormasyon tungkol sa acquisition ng kay KF-21 Boracay fighter aircraft ng Philippine Air Force. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng Max Defense Philippines, isang kilalang Korean defense journalist na may napakagandang reputasyon sa South Korea ang nagsabi na nagkaroon na umano ng kasunduan ang South Korean government at Philippine government tungkol sa pagbili ng KF-21. Hindi raw ito simpleng haka-haka lamang. Ayon pa sa source ng Max Defense sa South Korea, ang sinabi ng journalist ay hindi pa tungkol sa mismong contract signing. Sa halip, ang ibig sabihin ng kanyang pahayag ay halos kumpleto na ang usapan ng dalawang panig. Sa madaling salita, isa na lamang itong done deal. Ibig sabihin, napagkasunduan na umano ang terms of reference, presyo, delivery schedule, at maging ang mga inclusions ng package. Kapag umabot na sa ganitong yugto ang isang defense acquisition, kadalasan ay natitira na lamang ang formal na pagpirma at opisyal na anunsyo. Ayon pa sa ulat, hindi pa inilalabas ng dalawang gobyerno ang impormasyong ito sa publiko. Lumabas lamang umano ito sa pamamagitan ng naturang Korean defense journalist na nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang sariling sources. Kung tama ang impormasyong ito, posibleng naghihintay lamang ang dalawang bansa ng tamang panahon para sa opisyal na pag-aanunsyo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit mataas ang kredibilidad ng source, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon mula sa Philippine Department of National Defense, Philippine Air Force, o South Korean government. Kaya dapat pa rin itong ituring bilang isang napakalakas na indikasyon, ngunit hindi pa isang opisyal na kumpirmadong kontrata. Mas naging interesante pa ang usapan ng mabanggit ng Korean journalist na may isa pang mahalagang dahilan kung bakit mabilis umusad ang negosasyon. Ayon sa kanya, tahimik o discreetly, umanong hinihikayat ng United States ang South Korea at Japan na mas palakasin ang suporta sa Pilipinas. Hindi ito nangangahulugan na direktang nakikialam ang Amerika sa pagbili ng fighter aircraft. Sa halip, bahagi umano ito ng mas malawak na estratehiya upang mapalakas ang kakayahan ng mga kaalyado sa Indo-Pacific. Sa nakaraang ilang taon, nakita natin ang mabilis na paglakas ng defense cooperation ng Pilipinas sa Estados Unidos, Japan, South Korea, Australia, at iba pang partner countries. Kasama rito ang mas maraming joint military exercises, intelligence sharing, defense technology cooperation, at military equipment acquisitions. Kung magiging bahagi nga ang KF-21 sa Philippine Air Force, isa itong napakalaking hakbang para sa modernization program. Ang KF-21 ay kabilang sa bagong henerasyon ng multi-role fighter aircraft na idinisenyo upang magsagawa ng air defense, air superiority, strike missions, at maritime operations. Mas moderno ito kumpara sa kasalukuyang FA-50 fighters ng Philippine Air Force at nagbibigay ng mas mataas na survivability, mas malawak na combat radius, at kakayahang gumamit ng iba't ibang advanced weapons. Kung maisa sa katuparan ang acquisition na ito, malaking pagbabago ang maaaring maranasan ng Philippine Air Force sa susunod na mga taon. Habang usap-usapan naman ang KF-21, mayroon ding opisyal ng magandang balita para sa Philippine Marine Corps. Noong ika-30 ng Hunyo, inanunsyo ng Philippine Navy ang pagpili sa Chai Seria Wave 8x8 amphibious armored vehicle mula Thailand. Ito ang magiging bagong armored vehicle na magsisilbi sa Philippine Marines. Sa ilalim ng unang kontrata, 5 Wave 8x8 vehicles ang bibilhin ng Pilipinas. Inaasahang may hahatid ang mga ito bago matapos ang taong 2027.
Bagamat 5 unit pa lamang ang unang order, mahalaga ang acquisition na ito dahil nagsisilbi itong panimulang batch para sa bagong capability ng Marine Corps. Mas kapansin-pansin pa rito na ang Pilipinas ang magiging pangalawang operator ng AWAVE 8x8 sa buong mundo. Ang unang gumagamit nito ay ang Royal Thai Navy Marine Corps. Bukod dito, ang Pilipinas din ang magiging kauna-unahang international customer ng armored vehicle na ito. Malaking achievement ito para sa defense industry ng Thailand, habang nagbibigay naman sa Philippine Marines ng isang modernong amphibious platform. Ano nga ba ang espesyal sa Chai-Seri AWAVE 8x8? Ang AWAVE ay isang amphibious wheeled armored vehicle. Ibig sabihin, kaya nitong mag-operate sa lupa at direktang pumasok sa tubig nang hindi na nangangailangan ng hiwalay na landing craft sa ilang sitwasyon. Napakahalaga ng kakayahang ito para sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla tulad ng Pilipinas. Sa panahon ng military operations, humanitarian assistance, disaster response, at island defense missions, malaking tulong ang isang sasakyang kayang lumipat mula sa dagat patungong lupa ng mabilis. Nagbibigay ito ng mas mataas na mobility sa Marine Corps habang pinoprotektahan ang mga sundalo laban sa iba't ibang banta. Habang patuloy ding pinapalakas ng Philippine Marines ang kanilang coastal defense at expeditionary capabilities, magiging mahalagang bahagi ang ganitong klase ng armored vehicle sa kanilang mga operasyon. Kung pagsasamahin natin ang dalawang balitang ito, makikita natin ang malinaw na direksyon ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. Sa himpapawid, patuloy na hinahanap ng Philippine Air Force ang susunod nitong advanced fighter aircraft upang mapalakas ang air defense capability ng bansa. Sa lupa at sa baybayin naman, patuloy na pinapalawak ng Philippine Marine Corps ang kanilang amphibious at armored capabilities. Hindi man pareho ang kanilang misyon, iisa ang layunin ng dalawang acquisition na ito, ang gawing mas handa ang sandatahang lakas sa pagharap sa iba't ibang hamon sa seguridad. Sa ngayon, ang Chai-Seri AWAVE 8x8 ay mayroon ng opisyal na kumpirmasyon mula sa Philippine Navy. Samantala, ang KF-21 Boramae ay nananatiling nasa yugto ng malalakas na ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang Korean defense sources, ngunit hinihintay pa rin ang opisyal na anunsyo mula sa dalawang gobyerno. Kung mangyayari nga ang inaasahang contract signing sa mga susunod na buwan, isa ito sa pinakamalaking balita sa kasaysayan ng Philippine Air Force modernization. At kung tuloy-tuloy ang ganitong uri ng acquisitions, mas makikita natin ang unti-unting pagbuo ng isang mas moderno, mas mabilis, at mas handang Armed Forces of the Philippines. Kung nagustuhan ninyo ang update na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa Philippine Military Modernization, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marine Corps, at mga defense development sa ating rehiyon. Maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita tayo sa susunod nating defense update.